In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say, truth in 15 minutes every day. 50 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down, the Enoch Hay way. Okay, Enoch Hay, take it away. Yes, Brooks. Good evening sa mga panelists na nandito at sa mga nasa YT and FB. Yan, Brooks. Pwede na ba ang ating share? Good evening again, guys. Ang topic po natin sa 15 minutes with Enoch Hay ay tungkol sa second coming. Ayon kay Ginoong Soriano, ang salitang second coming na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay hindi daw tama or hindi totoo. Dahil wala raw mababasa na second coming. Dahil ang paniwala niya, ang Panginoong Jesucristo ay nakailang ulit nang nagparitot paroon dito sa mundo. Pero ganun ba talaga ang theology ng isang apostol regarding sa pagbabalik niya? May mababasa ba na second coming? Abangan po natin. Una sa lahat, panoorin muna natin yung video. There are so many people who have been mistaken expecting the coming of Christ. In fact, the very word second coming is not true. Can you read that in the scriptures? Second coming? Why? Do you mean that it is the second coming only of Jesus Christ on earth? The term second coming is not true. It is a very big mistake by those preachers who have not investigated the truth in the scriptures. Why? I do not believe that when he comes, it is only the second coming. He has been coming here so many times ago. Want me to prove that? Let us read first. 1 Corinthians chapter 10, verses 4 and 5. Ayan, Brock. So, malinaw naman at hindi naman kaila sa inyo na yan turo na yan ay hindi nyo alam. Matagal nyo nang alam yan. At wala mang nagdidibang tungkol sa bagay na yan. I think, hindi masyadong pinapansin. Pero napaka-importante po yan dahil napakaraming mga Kristiyano ang naniniwala na yung salitang second coming ay normal kasi iba yung sentido ng mga unang Kristiyano sa pangalawang pagparito sa sentido ni Ginoong Soriano. Kasi sa sentido ni Ginoong Soriano, wala namang problema. Sabi nga niya, unahan natin. Actually, yung video ay napakahaba. So, kinuha ko lang yung pinaka-importanting bagay na sinasabi niya, yung mga important phrases. So, nagtanong yung babae, sabi niya, they kept on hearing that second coming is very near and very soon, but she's asking when it is really happening. So, may nagpapatanong doon sa kapatid na babae sa iglesia na isang tagalabas na tungkol sa second coming. Ngayon, ang sagot ni Ginoong Soriano, you see, there are so many people who have been mistaken expecting the coming of Christ. In fact, the very word second coming is not true. Can you read that in the scripture? Nagtanong siya, mababasa niyo ba yan sa Biblia, sa kasulatan? Second coming? Why? Do you mean that it is the second coming only of Jesus Christ on earth? The term second coming is not true. It is a very mistake by those preachers who have not investigated the truth in the scripture. Why? I do not believe that when he comes, it is the second coming. He has been becoming here so many times ago. Want me to prove that? Let us read first 1 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Ito po yung binigay niyang verses. Verse sa pagtatalakay niya sa video na yan. Pero actually, sa mga Bible scholar, alam po ng mga Bible scholar na ang Panginoong Jesucristo before ay pumunta na sa lupa. Pero hindi yun yung sense na pinag-uusapan ng mga Kristiyano regarding sa ikalawang pagbabalik niya. Basahin po natin yung unang Korinto
10:4-5 na ibinigay niya example. At uminom din ng isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Ito po ay spiritual na na Kristo. So, tanggapin po natin, okay, nagpakita siya, o dumating siya sa pamamagitan ng bato. Mayroon pa bang ibang verses na pumarito siya before? Basahin po natin sa ibang verses. Sa Exodo 3:14, sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ni ako nga. Ito po ay sa takpong ang propeta Moises ay nasa bundok ng Sinai. Yung pong anghel na binabanggit doon ay yun po ang Panginoong Hesus. Juan 8:58, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ay wala pa man si Abraham, ay ako nga. Next. Genesis 18:9. Sa panahon naman ni Abraham at ni Lot, yung tagpong kailangang manganak si Lot sa sa estado na siya ay matanda na, sinabi dito, at sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sarah na yung asawa? At sinabi niya, narito, nasa tolda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito si Sarah na yung asawa ay magkakaanak ng isa lalaki at narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. So, ang nagpakita po rito ay ang Panginoon kasama ng dalawang anghel. At yung dalawang anghel sa tagpong yun ay pupunta sa lugar ng Sodoma at Gomora. Yan po kung babasahin nyo, tuloy-tuloy lang ang pagbabasa. At sa Genesis 21, bumalik po ang Panginoong Hesukristo at dahil nabuntis na po si Sarah. So, balik po tayo sa sa sinabi ni Soriano na hindi daw totoo ang salitang second coming. So, binabati ko nga pala si Mr. Ray, si Sister Yako sa kanyang inquiry at sa FB page ni Bro Ali na nagtanong siya regarding sa previous episode at nang masagot ko naman, ang sabi niya naman ay okay, yun naman pong second coming ang ipaliwanag mo. Wala bang contradiction sa John 20:17? Kasi nga po, doon sa John 20:17, ipiniliwanag ko po na pumunta po ng heaven ang Panginoon upang tanggapin ang kapamahalan at magbukas ng aklat at bumalik siya sa kinahapunan o kinagabihan, bumalik po siya. Pero hindi po ito ang issue. Dahil ang ibig po sabihin ng first coming at second coming ay ito po ay pakikihalibilo ng Panginoon sa atin. Kaya po may second coming, ang pagparito niya ay ayon sa laman. Sa Lucas 2:11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So, ibig sabihin, ang pagparito ng Panginoon na nasa laman, nakahibulo-pulo siya ng tao. Ng mga tao, even ng mga Gentiles, ang mga Romano, ang mga Griego, nakasalumuhan niya. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi po yung mga previous na nasa anyo po siya ng uh, heavenly bodies na nagpapakita na hindi naman hayag sa sangkatauhan. Ito pong pagsilang ng Panginoon, nahayag po ito. Nahayag po sa mga hentil. At nahayag po hanggang ngayon na siya ay pinanganak. Ngayon, totoo bang walang mababasa? Walang mababasa na second coming? Sige nga. Mababasa po natin to sa Hebreo 9:28. Ang sabi po sa Hebreo 9:28, ay gayon din naman si Kristo na inahandog na minsan, o yun po yung pagkapatay niya sa krus,
So, yun yung una, pagkahayag niya sa laman, ay upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Then, sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng nagsisipaghintay sa Kanya. You see? Sino po yung nagsisipaghintay? Di ba tayo, yung mga Kristiyano, naghihintay? Eh, ilan yun? Ayon sa theology ni San Pablo. Abay sabi, ikalaway pakikita. So, Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time. Ano po, Ginoong Soriano? Hindi mo ba nabasa yan? Before, mukhang nakaligtaan po natin na skip yung a second time. Not to verse but to bring salvation to do those who are waiting for Him. Sino po naghihintay? Ang mga Kristiyano. Ang tanong, ang MCJ ba ay may motto? Ano po yung motto nila? Anytime soon. So, pagka anytime soon, ano ginagawa ng mga miyembro ng MCGI? Abay, naghihintay siyempre. Anytime soon, nag-aantay sila. So, ibig bang sabihin, hindi naman mababasa yung second coming Ang sabi lang He will appear a second time. So, ganun ba talaga yung pagkakaintindi? So, ano ba yung appear sa synonym? Appear. Similar words come into sight. Ayan, sabi, come into sight. Arrive at a place. So, yan po. Sabi ng Google. And then, tanungin natin si Merriam-Webster tungkol sa appear. So, sa synonym niya, ang pinakikita sa appear ay as in to show, come. Makikita po, come, arrive. So, malinaw po na ito po ay the second coming of Christ. Mayroon pa ba tayong oras, Brox? Meron pa po, 4 minutes. So, pasensya na po sa mga MCGI na hindi May totoo time pa. ang sinasabi ng inyong mga ngaral na hindi totoo yung word na second coming. Ayun, Brox. May time ka pa, 4 minutes pa. Uy, laging eksakto ha. May laging natitirang 5 minutes. Baka po, pwede po kayo magtanong kung sakasakali. Pero, yan ang po lang sa kwentuhan natin. So, back to you, Brox. Magandang Yeah, gabi sa wave inyo na. lahat. Wave Yes, na, 4 wave minutes. na to. Thank you. Yan po ang 15 minutes with Enoch. Hey. In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say truth in 15 minutes every day. 15 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down, the Enoch Hay